Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, matindi itong mga kaibigan. Dumako naman tayo dito sa tanim abogado. Talagang nasa na kayo? Mga tanim abogado, kilalang kilala nyo ito. Pagkakahuli dito sa tirador ni Arnie Tevez na si Richard Cuadra. Nakahanda na ang tanim abogado, subalit takot lumabas. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Sangayon po sa kanya, bukod sa maraming suntok, tadyak, ay ipinasok pa sa isang plastic bag yung kanyang ulo. Tinalian ng alambre yung kanyang lieg. Ba nangyari, attorney, at pagkikwento niyo po ang panig ng apat na sinasabing suspect sa Digamos Lake case? Actually ho, hindi naman talaga kasi kanta o tono nila yung sinasabi ng Department of Justice na inamin nila ang kanilang partisipasyon sa di umano'y pagpatay kay Governor Digamo at doon sa marami pang iba na nadamay sa nangyaring massacre. Sang-ayon po kasi sa aming kliyente, yung mga pahayag na pinalagdaan sa kanila ay hindi po talaga yon ang nais nilang sabihin. Sila ay pinilit lamang, yung kanilang lagda ay nakuha sa pamamagitan ng pananakot at pagbabanta sa kanilang buhay at sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Aba, through coercion, attorney? Actually, hindi na po through coercion. Talagang may aktual na ituturing ng ating batas na isang torture, ano? Kasi halimbawa po itong si Ginoong Rivero, sangayon po sa kanya, bukod sa maraming suntok, tadyak, ay ipinasok pa sa isang plastic bag yung kanyang ulo. Tinalian ng alambre yung kanyang lieg. Ang totoo po ay mayroon kaming larawan na pagpapakita na hanggang ngayon naroon po yung marka ng alambre sa lieg ni Ginoong Rivero. At lumaki, lumubo rin po yung kanyang ulo dahil dun sa ginawang pagsupot o pagplastic sa kanyang ulo. Hanggang ngayon po, ang pamilya ni Ginoong Rivero, hindi niya alam kung nasaan pagkatapos itong kunin sa kanilang lugar sa Barangay Kahayagan na bayan ng Bayog sa Zamboanga del Sur. So kasama po yon sa mga dahilan kung bakit na pumayag si Ginoong Rivero na lumagda doon sa mga sinasabi nilang mga unang pahayag ng pag-amin ng kanilang involvement sa nangyaring Pamplona massacre. Attorney, itong tatlong taong iba na nagbigay rin po ng sinasabing pagbawi ng naunang salaysay ay halos kapareho din po ang istorya. Ano? May bukod sa physical na pananakit sa kanila, ay nandoon din po ang pananakot na maaring mamamatay sila kung hindi sila makikipagtulungan sa ating mga alagad ng batas. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. At napanood nyo po sa rolling ng video na yan. Ang gusto ko pong bigyan ng linaw
At disclaimer lang po, yung napanood nyo pong video na yan ay si Atty. Villanueva, na yan po ay kalat na kalat sa social media noon. At sa taong bayan, alam na alam po na ito ay isang tanim abogado. Yung video po na yan ay ilang buwan na ang nakakaraan. At kaya ko po nasasabihan, pinapaliwanag po sa inyo, ay ginagawa ko pong isang halimbawa yan kung ano po yung tinatawag na tanim abogado. Sapagkat ang tatalakayin po natin dito ay itong pagtanim ng abogado dito po sa related na sa pagtatalakay natin na nahuli na si Richard Cuadra, ang mga kaibigan. Yan po ay para may batayan po tayo kasi marami po ang nagtatanong kung ano daw po yung tanim abogado, lalong-lalo na po yung hindi na-update. Kaya yan po ang ating batayan natin. Ipapaliwanag ko po sa inyo. At may kaugnayan po dito yan. Tanim abogado sa pagkakahuli po sa tirador, sa bayaran, sa hitman ni Arnie Tevez na si Richard Cuadra. Mayroon pa sana kung ang gagawin ko sana nga batayan dito halimbawa ay itong tanim abogado naman ni Alex Mayagma na talagang actual video na nandun yung abogado sa presento na pinapalabas po ay tinorture lang itong si Alex Mayagma nung nakaraang taon na nahuli na may barel, pinalabas nila ng walang barel. Basta ginawa nila ng paraan, parang ganyan sa abogado na yan. Ginawan din po ng paraan para mag-recant. Ay ang problema lang ay Bisaya. Ay hindi ko ma-translate sa Tagalog, hindi ako marunong mag-Bisaya, kaya hindi ko po yun ang kinuha yun. Nung nabubuhay pa si Alex Mayagma na isang tirador din ni Arnie Tevez, ay may tanim abogado rin po si Arnie Tevez na pinadala. Yun sana ang gagawin ko, ba't hindi ko po ma-translate sa ika nga po Tagalog. Data po at siyang video po na yan, pinapaliwanag ko. Kahit ilang buwan na nakakaraan, ay gawin po natin batayan dahil ito pong abogado na ito na si Atty. Villanueva ay isa pong tanim na abogado. Bagamat hindi niya po inamin na siya po ay tanim abogado, ay may mga ebidensya po na ika nga po siya ay tanim abogado. Ito po ang dahilan, mga kaibigan. Sandali gusto ko muna ang suriin bago tayo dumako. Talagang gusto ko ng dakuhan to Gusto ko ng talakayin talaga itong tanim abogado na ito. Dakuhan po muna natin. Yan pong nasa larawan at ipapakilala ko po. Doon pa sa hindi mga nakakakilala, yan pong larawan na yan ay ang nandiyan po sa video na ito. Yan po si Atty. Villanueva noong sobrang manindak sa taong bayan na nung ika nga po hindi pa nabibisto na siya po ay tanim abogado ng mga Tevez. Medyo iniisa-isa ko po para malinawan tayo. Na siya po ay nagkunwari na pinagtatanggol itong mga suspect dati. Mga suspect sa Digamo case na may sinumpan sa Laysay na sila ay kusa na nagbibigay ng salaysay na tinuturong utak ay si Arnie Tevez po, mga kaibigan. So balit nang pumasok po sa kulungan ito at pinadala ni Arnie Tevez dahil ito ay isang tanim abogado, mga kaibigan, si Atty. Villanueva ay nagkaroon po ng pagbaliktad ang mga suspect. Kinausap po nito na baliktarin ng salaysay na pinapawalang bisa nila ang kanilang sinalaysay na hindi na tinuturong utak ay si Arnie Tevez. Mga kaibigan, siya po ang dahilan kung bakit bumaliktad, mga kaibigan, ang mga suspect. Siya ba ang dahilan? May bagong kanta pala ako dito. Naisip ko to na impronto yun Hindi ko pinag-aralan yun siya po ang dahilan kung bakit bumaliktad ang mga suspect. Akala mga kaibigan, ang akala niya hindi malalaman ng taong bayan, hindi malalaman ng DOJ, hindi maalaman
ng sumusubaybay sa Digamo case na siya ay tanim abogado ni Arnie Tevez. Alam nyo, nung una ito, bago tayo pumunta ron kay, Richard Cuadra, kaunting padaan ulit dito. Nananabik akong padaanan to eh. Ako po ay isa sa mga nagsiwalat dito. Sapagkat nagkaroon po ako ng paghahalongkat dito sa katauhan ito. Dahil ang yabang ho sa social media nito dati. Ngayon nagtatago po yan. Ngayon magpakita. Ang yabang sa social media, sinisindak ang mamamayan, lalong-lalo na ang mga kampi dito sa Digamo case. Ang sinasabi niya, walang ebidensya at siya po ay walang kaugnayan kay Arnie Tevez. Inuulit ko lang po. On the record po ito, nandiyan sa vlog ko, mga kaibigan. Isa po ako sa mga nagsiwalat ng katauhan ito na ito po ay may kaugnayan before kay Arnie Tevez, mga kaibigan. That's why yung video po na yan ay kumalat at aking vlog na yan at ika nga po marami nag-share hanggang kumalat ng kumalat po, mga kaibigan. At ang malalaking live stream po ay natuklasan din sa tulong po ng iba ko pong mga vlogger na kasama, ay nadiin po na talagang ito ay tanim abogado. May mga larawan po tayong nakuha. Nakasama si Atty. Topacio, nakasama si Henry Tevez noon nung hindi pa nangyayari po ang Digamo case. Sila po ay magkakasama, si Atty. Topacio, si Henry Tevez, si President Tevez, at si Arnie Tevez. Ba't ang pinagmamalaki niya sa social media ay hindula po siyang kaugnayan? Ba't nagkaroon po kami? Marami po nagsaliksik ng pagkatao. May nakuha pong ebidensya na siya po ay may kaugnayan kay Tevez. Kaya't ngayon po ay niloko niya ang taong bayan. Nagtatago na po ngayon, mga kaibigan. Kaunting papiyaw lang yan sa pagkatao niya. Isang tanim na abogado. Naku, maubusan po tayo ng oras dito kay Richard Cuadra. Kaya't hindi ko masyadong nabigyan ng pagtatalaka ito. Sa susunod po natin pagtatalaka yan. Parang gusto kong balikan ulit ito eh. Itong abogado na tanim na ito eh. Mga kaibigan, takuhan natin ito para hindi tayo maubusan ng oras dito kay Richard Cuadra. Kaya nga po naulitan natin yan na talakay. Ay yan po mga tanim abogado na yan ay posibleng mangyari po dito kay Richard Cuadra, mga kaibigan. Bangamat wala po tayong ikangay video na pinapakita na posible, mga kaibigan, na mangyari dito kay Richard Cuadra na taniman ng abogado. Ay may batayan po tayo na nangyari na noon ang hitman, ang tagapaslang di umano na si Mayagma ay tinaniman po ng abogado, mga kaibigan, para lang baliktarin ang mga sitwasyon. Nangyari na po diyan, mga kaibigan, sa Digamo case. Ilan suspect po yan? DOJ niloko, taong bayan niloko. Tinaniman po ng abogado sa pamamagitan po nito ni Atty. Villanueva at may iba pang kasangkot, mga kaibigan. Data po at sa puntong ito, wala pong imposible na taniman ng abogado itong si Richard Cuadra, mga kaibigan. Hindi po posible pong mangyari yan, mga kaibigan, sapagkat nangyari na before eh. Kaya nagkakaroon po tayo ng pag-iingay. Nagkakaroon po tayo ng advance. Sapagkat may batayan po tayo na kailangan natin mag-advance ng pagtatalakay dito sa punto na nga po posible na taniman ho ng abogado ito, si Richard Cuadra. Dahil ito po ay bata ni Tevez. Siya po ay membro ng teroristang grupo na leader ay si Arnie Tevez. Siya po ay hitman ni Arnie Tevez. Marami po niyang pinaslang, marami niyang alam, mga kaibigan, dahil ito ay tirador ni Arnie Tevez. Mga kaibigan, posible ho ito na mataniman ng abogado. Batang plan B ko ho dito, mga kaibigan, ang pangalawa kong opinyon nang pumutok ho itong balita na ito na naaresta na ito. Ang mga abogado ho na tanim ni Arnie Tevez, nandyan lang po yan sa tabi-tabi. Malalaki ang mata.
na pandinig nila ay talagang dinig na dinig nila ito, mga kaibigan. Pangalawang opinion ko to. Nandiyan lang po ang mga tanim abogado nakatago. Gusto nila man lumabas, mga kaibigan. Hindi po sila makapurma ngayon. Sa bakit? Alam nyo bakit hindi sila makapurma? Dahil bistado na ho ang kanilang galawan. Bistado na ho ang galawan na tanim abogado na pinapadala ni Arnie Tevez. Kaya kahit alam po nila gusto man nila na lumabas ngayon, hindi po sila makalabas. Mayroon silang apag-aalinlangan sapagkat nung makaraan na tanim abogado ay nabisto ho. Totoo po yan, mga kaibigan. Mismong itong tanim abogado na ito, na si Atty. Villanueva, ay may video po ako na ika nga po ay nagpapahayag yan, natakot at bigla nag-resign. Daong nabisto po siya na tanim abogado. Hanggang ngayon po hindi nagpapakita itong si Atty. Villanueva. Ano ang dahilan? Siya ba ang dahilan? Mga kaibigan, simula po nung nabisto yan na tanim abogado, ay hindi na po nagpakita sa social media. Natakot na po. Ang huling binitawan niya po at nagpaalam sa social media. Kaya siya ngayon po ay biglang nagtago. Ay may iniinda po siya. Hindi niya nakayanan. May binitawan siya pong hindi nakayanan. But hindi po natin alam. Hindi niya po dinugsungan. Ay alam na po ang ibig sabihin, di ba? Alam na po, mahirap kalaban ang konsensya. Ngayon may kaso po siya, alam ko. Dahil ipapadisbar ng ating DOJ, mga kaibigan. Hanggang ngayon po nagtataguyan si Atty. Villanueva. Medyo pinadaanan po natin ang ginawa nito dahil sa puntong ito ay related po dito. Dahil posible ho na taniman ng abogado itong si Richard Cuadra na sa ganun po ay malihis na naman ang issue, balik ta rin. Dahil napakadami pong nalalaman nitong si Richard Cuadra na pagpaslang diyan ho sa Negros. Ito ang iutusan gamit ang maduming pera, gamit ang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan nung congressman pa siya, itong si Arnie Tevez. Isang kaway lang ho, di umano, ni Arnie Tevez. Dito kay Mayagma at dito kay Richard Cuadra ay kaya ng tumumba ng kapwa-tao, mga kaibigan. Ganyan po kalupit itong dalawang ito. May kasama pa ito, si Buboy Tanasan. I'm very sorry kung nagkamali ako ng bigkas. Basta Tanasan yan. Hindi pa nahuhuli. But dito muna tayo sa dalawang ito. Kay Mayagma at itong kay Richard Cuadra. Kaya ito ang purpose po natin, mga kaibigan. Tayo po ay nag-iingay. Para naman ito ay mabingi. Alam ko nandyan po yung mga tanim abogado. Hindi lang po sila makapurma dahil bistado na ang galawan po nila. Napakainit po sa mata ngayon ang mga abogado na tanim ni Arnie Tevez dahil nabisto po sila. Sila noon ay namamayagpag dito sa mga ikangay tanim abogado. Naulit ko nga po, kumpirmado yan si Alex Mayagma nung hindi pa po napapaslang dahil nanlaban sa pagsilbi ng warrant of arrest, ay deserve naman ho na matulog ng mahimbing dahil nanlaban. Ay yan po ay may tanim abogado din. Katulad ng nasabi ko ho, hindi ko lang maipakita sa inyo dahil Bisaya ho. Kunwari, hindi abogado na pinadala, but abogado po na pinadala ni Arnie Tevez. Ganyan din po ang gusto kong ipunto dito. Posibleng mangyari dito ho kay Alex Mayagma. Napakarami pong nalalaman ito. Wala na pong alas na mailalabas itong kampo ng mga Tevez. Kaya kahit ano pong gawin pamparaan na yan, wala na pong lusot. But gumagawa pa rin po sila ng taktika
sa pamamagitan ng tanim abogado, hindi rin po sila nawawala ng pag-asa na ika nga po ilihis ang isyo sa pamamagitan po ng tanim abogado. Mga kaibigan, naging successful po sila sa pagtanim abogado. Sa pamamagitan nitong abogado na ito, nagrecant, bumaliktad ang mga suspect. Siya ang dahilan. Siya po ang dahilan kung bakit bumaliktad ang mga suspect. Mantakin mo, pumunta sa kulungan, kinausap ang abogado. Kinausap itong mga suspect, itong abogado na ito. Pagkausap, bumaliktad. At minali pa. At ang may sala itong gobyerno natin. Dahil tinakot, pambir, ay sila nagtakot. Ganyang kalupit po sila. Yung ginagawa ho nila sa Negros noon, nitong mga abogado na ito. Kaya maraming krimen ang hindi po. Ika nga'y, nabibigyan ng hustisya dahil sa mga tanim abogado. Magpapadala ng abogado ng kampo ni Tebes, kunwari ay hindi kanila. Babalik na rin ang pangyayari. Ganyan po ang gusto kong ipunto na posible mangyayari ho dito kay Richard Cuadra. Kahit patuloy po mga kaibigan ng ating pagbabantay, pagsisiwalat dito. At kapag ho ito may abogado, tandaan po natin, itaga po natin sa bato. Ito po si Richard Cuadra ay isa pong ika ngay nagbabantay lang dyan at ika ngay siniswelduhan lang. Mga kaibigan, pwede ho dito mga kaibigan. Dahil karapatan po niya na kumuha ng abogado. Karapatan din po niya na kumuha kung ano man sino mga abogado. Ba't hindi po tayo kayang lukuhin ito? Mantakin mo, magkano ang sinusweldo mo sa iyong trabaho? Ipalumagay natin, may naipong ka. Sasapat ba ang pera mo sa mga abogado na di kalibre? Mga kilalang abogado. In one word, yan po ay mga tanim abogado. Kung magka-abogado po itong si Richard Cuadra na ika nga po ay abogado na private, tandaan po natin, ito po ay isang tanim abogado, mga kaibigan. Kaya't nagbabantay po tayo at nagpapatuloy. Yan po ang gusto kong ipunto. Kaya't pinakita ko po ang ruling ng video na yan para tayo ay may batayan kung ano po ba ang ibig sabihin ng tanim abogado. Inuulit ko po, kapag may private na abogado ho ito, si Richard Cuadra, 100%. Yan po ay tanim abogado. Napakawala po ng kampo ni Tebes. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Okay, alright. Shoutout po tayo at ito. At bilang pagpupugay sa ating mga nagbibigay ng public opinion, hindi po natin kinakaligtan ito. Nabasahin ang kanilang mga public opinion. Buhat po dito kay Marilyn Mamburanaw. Marilyn Mamburanaw, shoutout. Galing-galing mo sir, God bless you po. Thank you so much naman. Teresa Balanzaga, para sa akin, pareho yung dalawang isip, masama pareho mga dalawang linuloko ang taong bayan. Ay, para naman dito kay Alvarez. Yan pa dito. Kay Evelyn Nguyal, shout out ma'am Evelyn Nguyal. Maraming salamat. Congressman, ano nangyari sa iyo? Sinabi ko nga, pag government official ka, kailangan kumilos ka sang ayon sa batas bilang kawani. May out of the office, Congressman Alvarez, naturuin ka pa man din na congressman, may kalawang ba utak mo? Expelled na yan ayon sa tuntunin. Siguro, may utang ka sa kanya, bayaran mo na lang. Buhat diyan kay Evelyn Guyal. At siyempre, mula dito kay Giselle Bantoto, wag na tayo wag nang iboto ang mga politiko na walang konsensya. Nasa na tayo? Buhat kay Madison Pedro, very good news, congrats sa mga tunyang alagad ng batas PNP, hindi tulad ng mga PNP dahil sa Negros ng mga baliw, pasaway. Always watching, Idol Andy from Toronto, Canada. Nelson Matias, shout out boss Nelson Matias. Maraming salamat po sa pagsuporta. At buhat kay Gerald Druas, 55. Si Randy, kapitbayan lang namin. Oo pala, namin dito ang killer. Ang layo pala ng tinakasan niyang kumag na yan. Patungkol naman dito kay Richard Cuadra. Okay, maraming salamat po. Gerald Druas, shout out po sa lahat. Sa lahat po ng hindi nabanggit sa susunod kong vlog, ang inyong mga shout out at public opinion.
Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, pwede po kayo magbigay ng public opinion. At huwag po tayong susuko, sama-sama po tayo dito sa ating pinaglalaban. Pagpalain po tayo lahat, bye-bye, palakpakan.